ba, mga katribu? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribu mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, panatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. At sa ating kwento, narito ang maiinit na trending news stories ngayon. Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneda. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories. Ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan, at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, the micro agenda, at kwentong salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina. Okay. Hello. Magandang tanghali sa ating lahat. So medyo na-delete ng konting ating broadcast. Gawa lang tayo po ay nag-antabay dun sa magandang signal. Medyo mahina ang signal natin ngayon. Pero nothing to worry sapagkat mga ka-flyers, ito na nga. Naka-live na tayo ngayon. And again, welcome kayong lahat dito sa ating programa, ang Busina Arangkada. Dito pa rin po sa The Flyers TV YouTube channel. At ako nga po inyong kasama ngayon. Wala iba po kundi ang inyong coach, Coach Randy. So maraming pag-uusapan ngayon. Okay, so, oo nga pala, binabati ko muna yung lahat ng mga kapamilya, kapuso, at katribo nating lahat. In a world that's vast and wide, there's a place where she can hide. Okay, ayun nga mga ka-flyers, mga katribo, so medyo maganda-ganda yung panahon natin ngayon, makulimlim ng konti, hindi naman mainit, hindi rin naman naulan, pero asahan pa rin natin na mamayang hapon, baka po ay bumuhos na naman ang malalakas na ulan. Kaya dapat po ay patuloy tayo na nagdadala ng mga panangga sa init man o sa ulan, pwedeng payong kasi pariyan sa tubig at saka sa init. So sa mga lumalabas ng bahay, magbaon syempre ng tumbler na may tube ice na laman para malamig ang iniinom na tubig. And of course, mas maganda kung may baon ka na SBG on the go para pwede mo itimpla sa iyong tumbler kapag iinom ka ng tubig. Para fresh ang nourishment sa ating katawan kahit na medyo kulang sa kain dahil sa grabing init at walang time o kulang pa sa oras para maghanap ng makakainan. Uminom ka lamang ng tubig na malamig na may SBG powder o pawing-pawi ng uhaw. Mawawala pa yung gutom sapagkat ang SBG po ay mayroong fiber. So, mga ka-flyers, mga katribo, kumusta sa ating mga ka-flyers dyan sa Caloocan City, sa ating mga kapamilya dyan sa Tiparo, kay Leslie Ann, kina Noelle Lynn, Christina, and kay Aaron, ayan, sa kanilang mga anak dyan, At saka sa ating mga kapamilya, kapuso, ka-flyers, katribo dyan sa IFP Manufacturing Corporation, dyan pa rin sa Tiparo, ang head office. And sa mga branches nga nila, huwag natin kalimutan, sa Yanyan International dyan sa Cagayan de Oro or sa Villanueva, Misamis Oriental. Maging of course dyan sa distribution channel nila dyan sa Davao City. And then of course sa Cebu Langway Corporation, kumusta kayo lahat dyan?
sa pamumuno ni Ate Emmy. Ano po, kumusta kayong lahat? And mga katribo, mga flyers, ano po, gumaganda yung balita sapagkat yung labanan nga ng Israel at saka Iran ay medyo nagkaroon ng ceasefire according to Trump. Pero ang problema, nagkaroon ng violation ng dalawa. So yung Israel saka yung yung Iran, sabi ni President Trump ay merong violation dahil nilabag nito yung kasunduan dahil pareho sila nagpaulan naman ng missile, ano po. So yun nga ang mga katribo ang nakakatuwa sa mga pangyayari din sa atin, ano po. Nakakatuwa dahil nga nagdeklara ng ceasefire pero yung dalawa banggaan pa rin ng banggaan, ano po. Pero maganda po yung objective ng ceasefire para naman po maiwasan na nga yung karahasan at saka yung disgrasya sa ating mga katribo dyan, either sa Israelites or sa mga Iranians, ano po, mga Persians. So ayan, so sana po ay patuloy natin pagdasal ang kapayapaan sa daigdig, ano po. Dumako naman tayo sa ating local news. Ito, sabi dito sa ating balita, ano po. So, pasadahan natin mga balita ngayong week na ito. Ano po, dahil medyo may init din yung mga balita na ating nakakasalamuha sa araw-araw sa mga dyaryo, sa pahayagan, sa radyo, sa TV, sa social media. Ano po, so grabe talaga. Talagang mainitan na ang mga pangyayari. Sa unang bugso ng balita, Vice President Sara Duterte, target di umano na mapalaya ang ama ngayong Setyembre. Umaasa ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapagbibigyan ang kahilingan nilang interim release o pansamantalang pagpapalaya bago mag-Setyembre ayon kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na tinanong niya ang mga abogado tungkol sa interim release ng kanyang ama at sinabi na hindi ito mangyayari sa mga darating na linggo kundi buwan. Hindi naman aniya nagbigay ng eksaktong timeline ang mga abogado pero sinabi namang ito naman na sana ay mangyari ito bago mag-Setyembre. Matatandaan na hiniling ni Duterte sa International Criminal Court na pansamantala siyang makalaya sa hindi tinukoy na bansa. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa sa mga kinukonsiderang bansa ng kanyang ama ang Australia upang pansamantalang mag-ampon sa kanya kapag pinagbigyan ang interim release. Sinubukan din umano niyang magpag-ugnayan kay Australian Foreign Minister Penny Wong, ngunit hindi ito naging available para magpagkita sa kanya noong Lunes. Nilinaw din ng Vice President na hindi kasama sa kanyang agenda sa Australia ang interim release ng ama at ang biyahe niya ay personal trip. Nagpunta siya sa Australia dahil gusto niyang dalhin sa international community at sa Filipino community doon ang tungkol sa kaso ng kanyang ama sa ICC. Gulo nun ha? Hindi raw dala yung kaso ng ama sa ICC pero yun ang isa sa mga objective niya. Ano po? Ayan, dumako naman tayo sa isang balita pa mula po sa Malacanang. Mga Duterte, pro-China daw umano ayon sa Malacanang. Dahil sa pagiging pro-China, kaya inaasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte na batikusin ang gobyerno kaugnay sa paghawak nito sa isyu sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro matapos questionin ng Vice Presidente sa kanyang interview sa Australia ang pagpayag ng gobyerno na ilagay dito sa Pilipinas ang Typhoon missile system ng Estados Unidos. Subalit giit ni Castro, inaasahan na ganito ang reaksyon ng mga Duterte dahil pro-China sila at si Pangulong Marcos ay pro-Philippines. Ang Pilipinas ay mayroong matagal ng kasunduan sa Washington at mas lumalalim pa ang defense cooperation simula nang maupo sa pwesto si Marcos noong 2022 at sinimulang kontrahin ang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Ayan. So, totoo naman ngayon, so kitang-kita naman sa kampo ng mga, pananit ng mga Duterte na
Kahit na yung kanilang partido, kailang grupo, pro-China sila. And tayo mga Pilipino, yan, kailangan ng mga pro-China na leader sapagkat minamalit na nga tayo ng China, tapos mag-pro-China ka pa. Pro-China ka dahil takot ka na bahagirahin ka ng China. Hindi naman yun ating kinatakutan eh. Hindi naman yan manggigira ng basta-basta lamang. Ano po? Ayan. So, dumako tayo doon sa sitwasyon sa abroad. Balitang international naman tayo. Ayan, sabi nga ni Trump, Israel at Iran parehong lumabag sa ceasefire agreement. Ayan, bagot kayo kay Trump. Inakusahan ni US President Donald Trump ang Israel at ang Iran na parehong lumabag sa tigil putukan ilang oras lamang matapos magkabisa ang ceasefire. Sa ulat ng Reuters, nagpahayag ng pagkadismaya si Trump lalo na sa Israel na nag-anunsyo ng mga plano para sa mga bagong pambubumba sa Tehran. Sinabihan ni Trump ang Israel na huwag papakawalan ang mga bomba dahil isa itong malaking paglabag sa ceasefire. Ayon pa sa ulat, umalis ng White House si Trump upang dumalo sa NATO Summit sa The Hague. Naiulat din ang pahayag ni Israel Defense Minister Israel Katz na inutusan niya ang militar na magsagawa ng panibagong pambubomba sa Tehran bilang sagot sa mga pinakawalang missile ng Iran kahit umiiral na ang ceasefire. Nauna naman pala ang Iran eh. Gumanti lang yung Israel. Ayun, bumanat na naman. So, yun yung problema. Ano po? So, dumako tayo sa ICC pa rin. Balikan natin ang kaso ng ating dating Pangulo. ICC prosecutors kinontra ang interim release ni Duterte. Kinontra ng Office of the Prosecutor sa International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pansamantalang paglaya. Sa tugon nito sa ICC na inihain nitong Hunyo 23, binanggit ng prosecution ang mga dahilan kung bakit tinatanggihan ang apila ni Duterte para sa interim release. Ayon sa prosecution, ang patuloy na pagkulong ni Duterte ay kinakailangan upang matiyak ang kanyang pagharap sa paglilitis. Binanggit din na hindi tinanggap ni Duterte ang legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya kaya kinakailangan na patuloy itong makulong. Aniya pa ang posisyon ni Duterte sa politika at mga kontak nito sa international at mapagkukunan ng pondo ay maaaring magbibigay daan sa kanyang pagtakas. Naniniwala rin ang prosecution na ang patuloy na pagkulong kay Duterte ay kailangan upang matiyak na hindi niya hahadlangan o ilagay sa panganib ang mga nag-iimbestiga sa mga ebidensya sa paglilitis sa kanya sa korte. Binanggit din na si Duterte ay may kakayahang makialam at takutin ang mga saksi kung palalayain. Ayon sa prosecution, ang katotohanan na si Duterte ay nahalal bilang alkalde ng Davao City at ang kanyang mga anak ay may mga posisyon sa politika sa bansa ay nagpapakita na siya at ang kanyang pamilya at ang mga kasamahan ay may kakayahang impluwensyahan at saktan ang mga saksi. Idinagdag ng prosecution na si Duterte at ang kanyang mga kasama ay may history ng pakikialam sa mga investigasyon laban sa kanya. Inihalimbawa nila ang mga kaso ng pananakot laban kay dating Senator Laila de Lima at self-confessed hitman na si Edgar Matubato at ang banta ni Duterte laban sa mga individual na tumututol sa kanyang gyera kontra droga noong siya ay presidente pa ng Pilipinas. Ayan, so marami pang ibang balita ang ating papasadahan mga katribo. Nagpaula ng missile ang Iran sa embahada ng US sa Qatar. Sa isang radio interview sa isang nurse na Pinay, nagulat sila at labis na nahimtakutan nang makita ang mga bumabagsak na mga bomba sa US Embassy. Ayon sa Pinay, wala umano silang nalalaman kung bakit pati ang Qatar ay napasali sa iringan ng Israel at Iran. Naganap ang pag-atake sa US Embassy sa Qatar, isang araw makaraang bombahin ng US ang 3 nuclear facilities sa Iran. Sabi ng US, napulbos nila ang nuclear weapons ng Iran. Pero sabi ng Iran,
maliit lang ang damage sa kanilang pasilidad. Nako, lagot tayo dyan. Bagamat inihayag ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, nagpapatuloy pa rin ang repatriation ng OFW sa Israel. Nasa mahigit 200 na ang mga nagpaabot ng kahilingan sa OWA at Department of Migrant Workers or DMW na gusto nilang umuwi. Natatakot na sila na sunod-sunod sa pagpapaulan ng missile ng Iran. Sa nangyari na binabaliwala ng Israel at Iran ang ceasefire na inilatag ng US, maaaring magtuloy-tuloy pa ang labanan ng dalawang bansa malayo pa sa tunay na pagkakasundo. Ang labis na apektado sa gulo ng Israel at Iran ay ang mga mahihirap na bansa na umaasa sa langis gaya ng Pilipinas. At kalagayan naman doon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, naghain na nga po ng not guilty plea ang Vice President. So inaasahan po natin na magtutuloy-tuloy na ang pag-usad ng impeachment case ng ating Vice Presidente sa mga kinakaharap nitong kaso. Na inaasahan naman natin magkakaroon ng kalinawan doon sa mga 7 articles of impeachment. Ano po? Ayan, susubaybayan natin yan mga ka-flyers. Ito po ang walang kamatayang trending news stories ngayon. Dito pa rin po sa The Flyers TV. Ito po ang Busina Arangkada. At ang bag nito ay hatid sa atin ng walang kamatayang Salveo Barley Grass. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Ayan, so mga ka-flyers, di ba ako natin sa ating ikalawang segment? Ano po? Ito po ang The Micro Agenda. At ngayong araw po ng Miyerkules ang pag-uusapan natin ay about po sa servisyong ibinibigay po ng Card MBA na kung saan ito po yung automated nila na chatbot. Ano po? Para kung kayo po ay may mga katanungan regarding po sa insurance hatid ng Card MBA, hindi na po kayo kailangan pumunta po sa opisina or pumila para po masagot ang ating mga katanungan. Meron pong binibigay or ipinakikilala ang Card MBA na chatbot na kung tawagin ay itanong mo. I-tanong space mo. Okay? So kung kayo po ay nasa messenger, i-type nyo lamang sa search bar ang i-tanong space mo. M-O. Ano po? And then yan po yung itanong mo mula po sa Card MBA. And then pwede ka na po mag-type ng mga tanong at presto sasagutin po yan ng itanong mo messenger bot. Ano po? Ayan. So mga kasiguro, mga ka-Card MBA, may tanong ka ba tungkol sa iyong insurance? Si Carmina ang may sagot dyan. Ayan. Would you like to meet Carmina? Si Carmina pa inyong Card MBA information and assistance chatbot sa messenger. Gamit ang itanong mo, pwede ka nang magtanong tungkol sa insurance products or policy ng Card MBA anytime, anywhere. Hanapin lang ang itanong mo sa messenger, i-type ang tanong mo at presto, may sagot agad si Carmina. Walang pila, walang hintayan, may instant information ka na agad. Okay? Huwag kalimutan mga kasiguro, mga ka-card, mga card MRI members. Kung may katanungan ka tungkol sa inyong insurance, medyo naguguluhan ka, pumunta lamang sa inyong messenger, i-type po sa search bar ang itanong mo, i-tanong space mo. And then, pwede ka na mag-type ng mga tanong mo and press na po, sasagutin niya ni Carmera ora mismo. Okay? Ayan. So, thank you so much. When the days are dark and the nights are long, in their embrace you feel so strong. Through every storm, through thick and thin, family's love, where it all begins. Okay, hello mga ka-flyers, mga ka-tribo. Ano po, yung ating segment na The Micro Agenda ay hatid po sa atin pa rin ng Salveo Barley Grass at ng Larsky Perfume. Ano po? Ngayon po ay nandito tayo sa ating last segment, ang kwentong Salveo. Ano po? So, ang Salveo Barley Grass po ay isang product na nasa market na simula pa noong 2014. Tried and tested by thousands of users worldwide at effective
health product that nourishes the body, repairs damaged cells, and has powerful antioxidant that supercharges the immune system. Once you become a swap member, you will enjoy membership discount of up to 40 to 50%. So instead of paying the regular price, kung member ka na po, less discount ka na lifetime kapag member ka. Makakapag-save ka talaga. Pakinggan natin ang isang video or panoorin natin isang video mula po sa ating CEO na si Mitch Rich Yanes. The best talaga ang Salverio Party Class. Wow! Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba mahanap ang forever mo? Yung pagod na pagod ka na, pero wala ka pa rin napapala. Super effort ka, pero nga. Mag-let go ka na kasi nasa maling tao ka. I mean, nasa maling kumpanya ka. Introducing Swap. Swap is a 100% online network marketing system combined with the power of e-commerce kung saan pwede kang magnegosyo kahit nasa bahay ka lang. We use online tools and technology so you can leverage your time and effort into building your business. Mas pinadali, mas convenient, and hassle-free. Promise, hindi ka pa iiyakin ng Swap. Di gaya ng ex mo. Hi, I'm Rich Yanes, the creator of Swap. Alam mo ba that Swap has already created 60 Swap millionaires na nasa bahay lang sila? Today, I'm going to share with you the top 7 reasons why Swap is so powerful na kahit newbie at walang experience, kumikita ng milyon in this business. 1. Swap is 100% portable. Pwede mo dalhin kahit saan because you can do everything sa website. Plus, we have 2 mobile apps. First, Salverio app for your sales transactions where you can do online sign-up, online ordering or checkout, online payment system na pwedeng GCash, bank, credit card, pati COD, and online activation. Second, Swap Members app where you have a dashboard kung saan you can monitor your earnings and withdraw your commissions anytime. 2. Swap has dropshipping services. So, pwede kang mag-e-commerce nang di kailangan mag-stock ng inventory. Pwede kang magbenta kahit wala kang stocks. Encode ka lang ng order sa app or website, then company na ang magpapack, ship, and collect ng payment. Wait ka na lang ma-credit ang commission sa account mo. 3. Swap will give you online business tools na magpapadali ng buhay mo. You will get access to thousands of photos and videos that you can use to attract the right people to buy the products or join the business. Literal na copy and paste ka lang. Kaya inviting to offline seminars here is purely optional. Di mo na kailangang mangulit, mangidnap, or magmakaawa para lang makapagpa-join because the sales funnel will do the work for you. Yung mabilis ang duplication, ang ending, mas mabilis ang results mo dito. 4. Swap is a truly people-helping business. Because of its power leg system na merong auto spillover, tulungan talaga dito. Kaya wala kang choice kundi tumulong muna before you earn. 5. Swap implements a one account first policy. So, hindi mo kailangan maglabas ng malaking kapital para sa 15 or 31 accounts. Personally, ayaw na ayaw ko kasing nakakakita ng mga taong nasunog ang pera, lalo na yung mga nangutang pa. Binigay mo lahat, tapos walang nangyari. Ang sakit, di ba? 6. Swap is flexible. Pwede sa beginner at lalong pwede sa mga batikan na sa industriya. We have low, mid, and high-end packages, which means your market is very, very wide. 7. Swap is very powerful, yet it's safe and it's built to last. The comp plan has 10 ways to earn that creates momentum and direction. May payback bonus for faster ROI. The best part is the system is anti-kamada, kaya it's safe and pang long-term. Mag-invest ka man ng maraming time and effort dito sa Swap, hindi ka iiwan sa ere gaya ng ex-company mo. And did I mention we have very powerful and effective products na totoong nakakatulong sa tao? Yung sila na mismo yung nagtatanong ng membership dahil sa products.
Dito lang ako sa Swap nakakita ng 100, minsan 300 pay-ins normal sa isang buwan. Products pa lang kasi kahit walang kitaan, nagpapamember na yung mga tao dito. Since Swap is product-based, dito mo may experience yung true residual income. Yung binary pairing dito, bonus na lang because bulk of your income will come from product movement, which is the true essence of network marketing. A revolutionary system combined with best-selling products, baka dito ka na sa Swap mag-settle down. Hindi mo na kailangang humanap pa ng iba. So, if you are looking for an ideal company na stable na, may in-demand products pang long-term, pero nasa pioneering stage pa rin, Swap is the perfect business for you. It's a modern networking system that is way ahead of its competitors. If you want to learn more about the products, the company behind Swap, and the powerful ways to earn, sign up now for free and watch the next video. Thanks for watching. It's Rich Yanis, CEO and creator of Swap. I'll see you in the next video. Ayan, thank you so much kay Ma'am Rich Yanes. Ano po, so nasa napakagandang video presentation. Ayan, so napakinggan po ninyo yung Swap. Ano po yung Swap? Ang Swap po ay yung business site po ng Salveyo Well. Ano po, yung Swap po is, ang meaning nun is Salveyo Well Automated Power Leg Programs. Ito po yung business site po ng Salveyo Barley Class. Ito po yung tinatawag natin EMLM. Ano po, yung electronic, ano po, na multi-level marketing o yung ating tawag na 100% online marketing po ng Salveyo Barley Class. Ano po, so hindi ka lang gagaling, hindi ka lang lalakas lulusog kay Salveyo, ikaw po ay kikita rin po. Basta papasukin mo yung business site po niya. Napakaganda po ng business presentation natin dyan po sa Swap. So, i-click nyo lamang po yung link dyan sa caption itong video at panoorin nyo po yung video sa loob ng link na yan. Kompletong business package presentation po ang mapapanood ninyo kung paano ka talaga kikita. The best po mga kapamilya, mga kapuso, mga katribo. So, ang hawak ko ngayon, ito po ay deliver kanina. Ano po? So, kung kayo po ay nag-order ng Salveyo Barley Grass, dapat ganito po yung parcel na matatanggap po ninyo kung original po ang inyong mga package na in-order. Ano po, so ito po yung package niya, may tatak syempre ng Salveyo Well yung parcel. Ano po, naka-print. Yan. Yan. Ito po yung kanilang packaging. Ano po, tapos, kailangan po, meron po yung resibo. Ano po, yung resibo na nakaatas dito sa labas. Ang resibo po dapat ay nakapangalan kay Salveyo mismo. So, tinanggal natin. Kung makikita mo dyan sa itaas na bahagi, ano po, ito, Salveyo po yan. Ano po, Salveyo Well. Ayan. Nakita? Ayan. Tatak Salveyo, hindi po yan tatak Lazada or tatak Shopee. Tatak Salveyo Well. Ano po? Ayan. So, pinapakita lang natin na ito po yung resibo na galing po sa head office or sa mga branches ng Salveyo. Kapag ang in-order po ninyo ay authentic, ito po yung packaging niya. Plus, ito po yung resibo na matanggap ninyo. Ano po? So, yan po ang katibayan na authentic yung natanggap natin ng mga resibo. Or, depende po kung ang inyong binilhan po ay authorized dealer naman. Kahit hindi kita resibo, basta authorized dealer, sila kilala po ninyo. Ano? So, buksan natin. Nag-order kasi tayo ng ano order natin dito? Ito po ay capsule variant. Ano po? Sirain na lang natin. Ayan. So, ito po yung in-order natin. Siguro wala silang maliit na packaging. So, ito po yung SBG capsule. Ano po? So, hindi ko lang bubuksan kasi order to sa atin. So, kailangan po nakasealed pa rin siya kapag binigay po natin yung ating product. Tapos, kasama sa in-order ko dyan, kaya malaki siya kasi mayroon pang kasama siya na flyers. Nag-order din po ako ng flyers. Ito po siya. Ayan, 10 piraso. Para kung may makakilala po tayo, ipapamahagi natin ito para nababasa po nila yung
ano po ba meron sa Salveo. Ano po, nakasulat po dyan lahat. Kaya kung kayo po ay may swap, member na po ng Salveo, bumili din po kayo itong flyers na ito pang tutulong sa inyo para magpaliwanag din sa mga prospect natin o sa mga gusto nating bilhan or bumili sa atin ng Salveo Barley Grass sapagkat ay kompleto na po, given na lahat. Ano? Ayan, di ba may flyers na? 2 pesos lamang po isa nito. Ano po, kaya wag na po tayong taka pa. Ano, kung paano mo yan nabili. Ang mura lang po na nakukuha yan. So, nakakatulong po ito sa atin para po ma-share natin sa ibang information about Salveo Barley Grass. Diba? Ang saya-saya. So, marami tayong tutulungan dahil sa Salveo Barley Grass. So, lalagyan mo yan sa likod mo ng inyong contact information para sa order nila. Ano po? Ayan. Napakaganda nito. Updated ng mga version nito ng mga kwentong Salveo. Ayan. Kwentong Salveo. Po. So, samantalhin po natin na mayroong business side ang SBG sapagkat hindi lang po yung kalusugan natin ang sinasagot ng SBG dito, kundi yung ating mga bulsa. Ano po? Ayan. So, lumulusog ka na, kumikita pa tayo. The best talaga. So, thank you so much sa inyong lahat. Kung may mga katanungan po kayo, message lang po ako dyan sa messenger link. Nandiyan po sa caption nitong video. O kaya, pumunta po kayo direct sa aking YouTube o sa aking Facebook na Kwentong Salveo. Or kaya sa aking personal account, pumunta po kayo din. Ano, nandiyan nga po sa caption ang link. Ano po, nilagay naman natin dyan para po ay makontak ninyo kami kagad. Okay, so thank you so much mga ka-flyers. Kung hindi ka po nakasubscribe, please subscribe na po. Nandyan po sa ibaba nitong video ang subscribe button. Ano po, i-click mo lamang yan. Ano po, and then subscribe, like yung video para po next time na ating live ay notified kayo. So bukas, magkita-kita ulit tayo alas 11 ng tanghali. Dito pa rin po sa The Flyers TV. Dito pa rin po yan sa ating programang Busina Arangkada. Ano po? Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneda. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong Salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, The Micro Agenda at kwentong Salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina.